Isang di matigil-tigil na tensyon sa pagitan ng mga bansang ito, partikular na nagaganap sa pagitan ng hidwaan ng India at China. Para bang isang malaking pagsabog ang mga sunod-sunod na kaganapan, subalit ito na ang nakakatakot na mangyayaring kaguluhan dahil ang India ay sinasabing lulusob na sa border ng China. At mas lalala pa ang tensyon dahil sinasabing naghahanda na rin ang Japan sa pag-atake laban sa China. Ngunit gaano nga ba nila hinandaan ang mga ito? At ano kaya ang posibleng mangyari kung magsisimula na ang mga pagsalakay? Yan ang ating alamin. Ang mga tensyon sa pagitan ng mga bansang ito ay sanhi ng mga alitan sa teritoryo at mga saligang pangkasaysayan. Sa India at China, ang kawalan ng malinaw na hangganan sa Line of Actual Control o LAC ang nagdudulot ng mga alitan sa teritoryo. Ang kaguluhan ay mas lalong lumalala pagkatapos ng nangyari sa Gowlan Valley noong 2020. Ito ay dahil sa pagtatayo ng India ng kalsadang malapit sa airbase na naging sanhi ng pagtutol ng China. Sa pagitan naman ng China at Japan, ang mga alitan sa Senkaku, Diaoyu Islands at iba pang isyu sa kasaysayan ang nagpapalala ng tensyon. Dahil sa mga pangyayaring ito ay nagkaroon na ng malaking kaguluhan at sa paglipas ng panahon ay mas lalong sumiklab ang kanilang alitan. Dito nagsimula ang pagpaplano ng mga bansang India at Japan upang mapatalsik nila ang bansang China. Ngunit paano nga ba nila pinaghandaan ang plano nila para sa misyong ito? Isa sa pinag-aawayan ng India at China ay tungkol sa ilang teritoryo sa kanilang hangganan. Isang lugar na pinag-aawayan ay ang Arunachal Pradesh, isang bahagi ng India na malapit sa Tibet. Ang parehong bansa ay nag-angkin sa lugar na ito at dito ay patuloy ang hidwaan sa pagitan ng mga bansang ito. Isa pang lugar na pinag-aawayan nila ay ang Aksai Chin sa Kashmir na kung saan ay hawak na ng China ngayon. Noong 2023, naglabas ang China ng mapa na nagpapakita ng kanilang pag-angkin sa Arunachal Pradesh at Aksai Chin na nagdulot ng galit mula sa India. Ang panganib para sa mundo ay napakalaki kapag magkakaroon ng digmaan ang dalawang bansang ito. Parehong may mga armas na nuclear ang India at China, kaya't may posibilidad na mauwi ito sa giyera ng nuklear kapag nagpapalipad ng mga nuclear missiles ang mga bansang ito. Tiyak na madadamay ang buong mundo. Kaya't marami ang nag-aalala sa mga kilos na ginagawa ng India at China. Sa tuwing lumilipas ang panahon, tila mas lalong tumataas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Naiulat ng Bloomberg na magpapadala ang India ng 10,000 na mga sundalo sa border nito sa China. Sinabi ni Indian Defense Minister Rajnath Singh na magre-responde sila sa sino mang aatake sa India kahit saan man ito manggaling, maging sa lupa, dagat o kahit na sa himpapawid. Isasama rin sa deployment ang mga dedicated artillery at air support. Kaya tila seryoso ang India na hindi ito magpapatalo sakaling subukan silang atakihin ng China. Hindi rin nagustuhan ng China ang hakbang na ito ng India at nagreklamo sila sa dami ng sundalo na ipinadala ng India sa kanilang border. Gayunpaman, may marami ring mga Chinese soldiers ang nakaposisyon sa border. May mga military aircraft, tangke at missiles ang dalawang bansa na nasa kalapit na border nito. Kaya't marami ang nag-aalala na maaaring mauwi ang tensyong ito sa isang all-out war sa pagitan nila. Sinabi rin ng China na hindi nila gustong magkaroon ng giyera at handa silang makipagtulungan sa India upang mapanatili ang kapayapaan at estabilidad ng mga lugar sa border. Bagamat may mga bansa rin na naging kaalitan ng China, mayroon din itong mga kaalyado tulad na lamang ng bansang Russia. Sa mga nakaraang buwan, mas lumalawak pa ang relasyon ng dalawang bansang ito. Karaniwan na nagpapatupad ang Russian Navy at Chinese Navy ng mga military exercise at patrol. Marami ang naniniwala na kung sakaling lulusubin ng China ang Taiwan, malaki ang posibilidad na tutulungan ito ng Russia. Bukod sa Russia, kinikilala rin ng mga kaalyado ng China ang Iran at North Korea. Madalas silang nagtutulungan sa iba't ibang aspeto, hindi lamang sa militar. Gayunpaman, may mga limitasyon pa rin sa pagtulong ng China sa Russia. Ayaw kasi ng Beijing na maapektuhan ang kanilang ugnayan sa mga Western countries. Upang mapanatili ang isang matatag na ekonomiya, umaasa ang China sa Western capital, teknolohiya at mga pamilihan. Malawak na nauunawaan na kung ang China ay didirekta na lalaban sa kanluran, posible ang panganib ng pagbagsak ng ekonomiya nito.
Gayunpaman, mayroong isang laganap na paniniwala na ang China ay lihim na nagbibigay ng malaking suporta sa Russia. May mga indikasyon na ang China ay nagbibigay ng tulong sa Russia upang maiwasan ang mga financial sanctions na ipinataw ng United States. Iniulat ng mga military analysts na ang China ay inaral ang paglusob ng Russia sa Ukraine at gumagawa ng mga hakbang upang maghanda para sa isang matagal na labanan sa lugar ng Indo-Pacific. Kabilang dito ang pagpapatupad ng mga legal changes na magpapadali sa pag-integrate ng military at civilian mobilization. Napagtanto rin nila na posibleng hindi mabilis ang pagsakop sa Taiwan at ang China ay madiskarteng naghahanda para sa isang mas mabagal na giyera. Ayon sa mga eksperto, natutunan ng China ang posibilidad na magkaroon sila ng mahabang laban tulad ng nangyari sa Russia. Sa halip na agad na manalo sa isang biglaang atake, maaari rin nilang mapatagal ang labanan katulad ng nangyari sa Russia. Inakala ng Moscow na madali silang mananalo laban sa Ukraine, pero sa katunayan tumagal ito ng 2 taon at patuloy pa rin sa kasalukuyan. Sa mundo ngayon, dumarami ang gulo tulad ng giyera sa Ukraine at Middle East. Kasama rin dito ang pag-agaw ng Azerbaijan sa Nagorno-Karabakh mula sa Armenia. At ngayon, tila interesado rin ang China na sakupin ang Taiwan na nagpapakita ng iba't ibang senyales hinggil dito. Kung magiging posible ang ganitong pangyayari, may malaking tsansa na maraming bansa ang maapektuhan. Isa sa pinakamasamang senaryo na maaaring maganap ay ang labanan sa pagitan ng China at United States. Katulad ng nasabi ko, napakadelikado nito dahil parehong mayroon silang nuclear weapons. Sila rin ang may pinakamalakas na militar sa buong mundo, kaya't magdudulot ito ng malaking gulo. Makikita rin na mahalaga sa China na makuha ang kontrol sa Taiwan, kaya't hindi nakakapagtaka na ang United States at ang kanilang mga kaalyado ay naghahanda para sa posibleng pagtunggali sa pagitan ng China at ng mga bansang ito. Kamakailan lang ay nagkaroon ng military exercise ang Estados Unidos at Australia. Sa pagsasanay na ito, nag-ensayo ang kanilang mga sundalo sa mga bagay tulad ng pagtatambak sa lupa, pakikipaglaban sa digmaan at operasyon sa himpapawid. Tinawag itong Talisman Saber. Pagkatapos ng pagsasanay, iniwan ng mga sundalo ang ilang kagamitan sa Australia marahil bilang handa kung sakaling magkaroon ng biglaang labanan. Kasama sa iniwan ng mga gamit ang 330 na sasakyan at 130 na mga kahon ng armas. Sa mga pagsasanay na ito, pinapakita ng United States ang kanilang pag-unawa sa posibleng galaw ng China. Dahil dito, nag-alala ang Japan sa pagsasama ng China at Russia. Naunawaan nila na ang pagkakampi ng Russia at China ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kinabukasan ng Japan. Sinabi ni Yoshimasa Hayashi, ang Chief Cabinet Secretary ng Japan, na mahigpit nilang sinusubaybayan ang mga kilos ng Russia at China. Marami ang nag-aalala na baka magtulungan ang Russia at China upang sakupin ang Japan. Ang mga eksperto ay may sinasabing teorya na kung sakaling masakop ng China ang Taiwan, mas madali na rin para sa kanila na sakupin ang Japan. Kaya't handang-handa ang Japan harapin ang anumang sagupaan laban sa China, lalo na't mayroon pa rin silang mga hindi pinagkakasundo ang teritoryo sa China. Kadalasang sinusubukan ng North Korea ang kanilang mga missiles, kaya't hindi nakakapagtakang nag-aalala rin ang Japan sa posibilidad ng biglang pagsalakay mula sa kanila. Sa panahon na pinapalakas ng Russia at China ang kanilang ugnayan, nagpapalakas din ng Japan ang kanilang pakikipagtulungan sa United States. Sa kasalukuyan ay regular nang nagsasagawa ng pagsasanay ang mga puwersa ng Japan at Amerika. At handa rin namang tumulong ang parehong bansa sa Taiwan kung kinakailangan. Sinasabing hindi lamang sa United States kumakampi ang Japan, kundi gumagawa rin sila ng mga hakbang upang palakasin ang kanilang kooperasyon sa iba pang mga bansa. Tulad ng Australia, ang Australia ay nababahala rin sa panganib ng biglang pagsalakay ng China. Kamakailan lamang ay inihayag ni Presidente Emmanuel Macron ng France na posibleng magpadala sila ng mga sundalo sa Ukraine. Ang Poland naman ay sumusuporta sa pahayag ng Pangulo ng France. Sinabi naman ni Radoslaw Sikorski na isang foreign minister ng Poland, hindi raw imposible ang pagkakaroon ng NATO forces sa Ukraine. Sumang-ayon siya na maaaring magpadala ang NATO ng mga sundalo sa Ukraine. Ngunit hindi pabor ang UK sa pagpapadala ng Western troops sa lugar na ito.
Nangangamba sila na baka lalo pang lumalang labanan kung gawin nila ito. Sinabi ni David Cameron na isang British Foreign Secretary, hindi raw niya gusto na magpadala ng mga sundalo sa Ukraine kahit nasa pag-iensayo lang ng mga Ukrainian. Ngunit handa naman ang UK na mag-training sa mga sundalo ng Ukraine sa ibang bansa. Sa katunayan ay may ganitong paraan na train nila ang 60,000 mga sundalong Ukrainian. Sa hirap ng mundo ngayon, napakalaking hadlang ang mga hidwa na tensyon sa pagitan ng mga bansang ito. Isa itong malaking alalahanin dahil hindi lang ito nakakaapekto sa mga bansang direktang sangkot, kundi maaaring magdulot din ito ng malawakang pinsala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mahalaga rin na pag-isipan natin ang posibleng epekto kapag magsisimula na ang mga pagsalakay. Isang napakalaking banta ang giyera sa pagitan ng mga bansa sa parehong may nuclear weapons ay isang nakakabahala na pangyayari. Kaya't mahalaga sana na maging maingat at mahinahon sa pagtugon sa mga tensyon at alitan sa pagitan ng mga bansa. Sa iyong palagay, matutuldukan kaya ang matagal ng alitang ito para sa kapakanan ng kanilang bansa o magpapatuloy na lang ba ang mga posibleng pananakop na kinatatakutan ng marami? I-comment mo naman ito sa ibaba at huwag kalimutang i-share at i-like. Maraming salamat.